I didn't really thought of being an actor. I actually wanted to be a flight attendant. Bakit hindi mo itinupad yun? Because of what happened to my dad. He died in a plane crash. I want to spend more time with our biological father. Kasi parang nabitin. Bigla kasi. Sino si Suzette Ranillo sa likod ng camera? Such a grounded person. When I'm out of filming or shooting, I just want to be one of the regular guys because mahirap magkaroon ng identity crisis. Kasi iba-ibang mga roles ang ginagawa mo, no? I was very young. So parang, sino na nga ba ako? Ano na nga ba akong klaseng tao? Anong isang bagay na magpapaiyak sa'yo? Oh, betrayal. It didn't happen just once. A few times. Kasi tinuri mong kaibigan mo eh. Pinagkatiwalaan mo and stuff like that. And then biglang tatalikuran ka pa. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa pagkakataong itong mga kaibigan, ay isa na naman pong special na personalidad ang ating makakakwentuhan. Siya'y nagmula sa isang showbiz royalty. Kapag nababanggit nyo ang Gloria Sevilla, Matt Ranillo Sr., familiar kayo sa pangalang Suzette Ranillo. It's my honor to present to you, for the very first time, Suzette Ranillo. Thank you. Thank you for having me, Aster. I'm really glad to see you again. It's been a while. Likewise. Alam mo yung mga kaibigan, naka-base na ito sa Amerika. Pero madalas ako dito. Alam mo, pag nakikita kita, I always remember if your mom. Yeah. I love your mom. Kamukha ko ba si ma'am? In a way, yes. Oo nga. But if you see my dad, yung Ranillo. Ay, hindi ko kasi naabutan ng dad mas kamukha ko daw yung father. Talaga? Yeah. Oo. Di ba sabi nila, pag matagal na kayo mag-asawa, nagiging magkamukha na yes, yung mag-asawa. Yes. Oo, parang ganun yata nangyari sa kanila. Nabanggit mo rin lang yung late dad mo. Matt Ranillo Jr. Junior pala, kasi the third si Archie. Correct, Or si Matt Ranillo the third. Correct, Junior. yes. Nag-aalanganin ako, senior ba o junior? It's okay. So, pareho rin, puro Matt Ranillo. Puro Matt Ranillo. Nagulat nga ako. Sabi ko, puro Matt ang umpisa ng pangalan ng mga kapatid mo. That's correct. Oo. Yeah, parang yung mga Maria sa mga babae. Oo. Like me, I'm Maria Suzette and my sister Maria Lilibeth. Oo. And this is Sharina Marie. Sa mga boys naman, puro sila Matias Archibald, Matias Jonathan, Matias Bonifacio, Matias Jennifer. Napansin ko nga yun. Mga siguro mga old school. Oo, di ba? Very pero conservative hindi. Minsan may mga parents talaga na gusto to carry on the name. Correct, Oo, yeah. di ba? Kasi siyempre, pag sinabing Matt Ranillo, kasi marami namang hindi umabot sa tatay mo. Yes. Kasi more na kasi kami, umabot na sa mom mo. Right, Di ba? yeah. And down to the children, kayo na yon. Oo. At saka yung father kasi namin was more of a Visayan actor. Yes. Rather than a oo. Tagalog. He did some Tagalog films, but he was more of a Visayan Ang actor. mami mo talaga nakapag-crossover from being Visayan actress or actually Visayan queen. Queen, yes. Oo. King and queen of the Yes. Visayan Pero movies. nakapag-crossover talaga sa Tagalog movies ang mami mo. That's right. I came across with a lot of veteran actors in this business. Dalawang Gloria ang sobrang napamahal sa akin ng husto. And they're both in heaven now. Gloria Romero Yes. and the late Gloria Sevilla. Yeah. Nanay po ni Suzette. Yeah. And they were both good friends. I had an opportunity po na mabisita si Tita Glo. At that time, Consul General pa sa San Francisco ang stepdad mo. Correct, The yes. late Amado Cortez. Correct, Na isa ring aktor, isa ring veteran actor. But he's actually a Padilla. Member of the Padilla clan. Talaga? I Yeah. didn't even know that. Robin was his nephew. Okay. Yung father ni Oo. Robin, si Tito Roy, at saka si Tito Amado, magkapatid. I see now, I know. Imagine, Trivia. small world talaga, di ba? Nung bumisita nga ako doon, alam mo, namakonta ko yung mom mo. Ay, naku, Iha, punta ka dito. Gito, let's have lunch. Well, I think it was late lunch. Nung paalis na ako, alam mo, she saw me off, palabas, and at the same time, she gave me a gift. Yeah. She valued her friends. Di ko makakalimutan yan. So isa talaga na napaka-sweet. Bisaya rin ako. Bisaya ang mami mo, di ba? Very Sabi ko, much. Napaka-warm, di ba? Yeah. So, Sincere. when she passed on, unfortunately, nasa Amerika, sa Amerika na rin siya inano, di ba? Yeah, So, she passed away. hindi niyo siya inuwi dito. Para, Inuwi actually. We had a one-day viewing sa San Francisco. She was cremated.
Oo. And then I brought her ashes back. Kasi ang bili niya, if she passes away, gusto niya sa tabi ni Tito Mads. Oh. So, doon namin siya nilagay sa Loyola. But yung father namin, biological father namin, nasa Loyola rin, but different garden. Okay. So, whenever I go to Loyola, I would visit my dad, and then I would visit mom and Tito Mads. Speaking of your stepdad, alam mo nakakatuwa kayo dahil kayong 6 na magkakapatid. Yeah. Naging very close kayo kay Amado. Oh, yeah. Oo. Diba? Talagang, especially si Junie, kasi si Junie hindi niya naabutan yung father namin eh. Oh, yeah. Because mom was pregnant when my dad passed away. So, she was 7 months pregnant kay Oh. Junie noon. Very close. We were Your very dad, close. ilang taon lang siya noon? He just turned 40. Prime. Maliliit his pa career. kayo noon. Oh, yeah. Grabe. Maliliit pa Bigla kayo. nga kami lumaki. Oo. Bigla kami tumanda Oo. nung nawala siya. Kasi parang, ano nangyari? Bakit so tragic? It's really tragic for us. Oo. Ilang taong ka noon? I was in grade school eh. I was Oo. 8, 9, parang ganun. Oo. Mabibilang niyo yung age ko. Oo. Anim silang magkakapatid. Yes. The eldest is Lilibet, na ang napangasawa, si De Vera. Si June. Kasi June De Rivera. Kaibigan ko yan si June. Hi, Yeah. June De Vera, if you're Oo, watching De Lilibet. Kasunod doon si Archie. Si Archie, si Matt. Ranillo III. Yes, yeah. Pangatlo, ikaw. Correct, yes. Correct. Pang-apat, si Jojo. Jojo. Yeah. Pang-5, si Dandin. Mm-mm. Pang-6 at bunso, Si Junie. si Junie. Oo. Ayun. And then, of course, Sharina. Serena, o yung half-sister nyo. Yes. So, you're 7 na. 7 kami. Oo, yeah. 7 kayong lahat. Right now, Sharina, ang dinadala niya is Cortez already. Kasi Tito Mads, when he ran for councilor sa Quezon City, he legally changed his name from Arsenio Padilla to Amado Cortez. So yung Amado Cortez is just a screen name. It was a screen name before, but Before. he legally changed it. Inano niya, Oo. inadapt na rin Inadapt niya. Si Ina, ang pangalan niya is Sharina Cortez. She's married now to Do. So, Sharina Cortez Do. So lahat kayo ngayon naka-base na sa Amerika. Yes. Pero ikaw, pabalik-balik ka eh. Nakakapag-acting ka pa rin dito. Nakakapag-showbiz pa rin, Oo, acting. diba? Actually, you're the only one. Kasi yung pamangkin nyo na si Krista Ranillo, na Yes. anak ni Matt Ranillo, ay nasa Amerika na rin. Oo, lahat Oo. nga nasa Amerika, pati Yes. mga pamangkin. Oo. Ang mga naiwan lang dito sa Dipolog, because ang mga Renillos are from Dipolog, Right. are my first cousins, and they're all based in Dipolog. Oo. Most of them are based in Dipolog, Oo. yung mga pamangkins. Do you still get to see them? Yeah, in fact, I was in Dipolog like 2 weeks ago. Parang ikaw na lang yata ang bumabalik-balik ng Pilipinas eh. Nagbabakasyon yung ibang mga kapatid ko, like si Jojo is here right now. Junie plans to be here in 2 months. They're So, all married now. all married. Oo. Me naman, I took care of mom. I spent most of my time with my mom. Ikaw lang hindi nag-asawa. Ako lang hindi Ikaw nag-asawa. nag-asawa. Pa. Oo. Pero actually, Pa. ikaw yung talagang carbon copy ni Tita Glo eh. Ni Mami. Oo, Oo. ako nga daw ang parang Junior sumusunod sa yapak niya. Oo. What's in showbiz na patuloy mong binabalik-balikan considering nasa Amerika ka na naka-base? I never actually wanted to be in show business because when I was young, I was shy. I was timid. I just want to play. Si Mami kasi, nagpuproduce siya ng mga films. May ginawa siya isang pelikula entitled Pobreng Alindahaw. Oh, Tagalog yeah. yun eh. Pero Bisaya ang title. Oo. Pobreng Alindahaw with Tito Chiquito. Kailangan niya ng isang batang babae na magpo-portray ng kapatid ni Chiquito. She actually wanted my sister. Lilibet. Lilibet. At that time, we were in school. My sister was not interested. Parang naawa ako sa nanay ko. Sabi ko, kumawa naman. Na-reject ng kapatid ko. Oo. So sabi ko sa kanya, gusto mo ako na lang. Tapos tinignan niya ako from head to foot. Sabi niya, tingnan natin. Ang itim ko kasi eh. Oo. Mas may itim pa rin naman ako nun. Oo. So sabi ko, I just wanted to please her actually. And so, nag-shooting na kami. Akala ko naman, isang take lang, isang eksena lang, bata eh. Okay, good. Good. Usap sila ni Tito Loreo yata yun, or yung director. Tapos ganun sila, okay. Parang siguro sinasabi nila, pwede na. O, sige, isa pa tayong shot. Sabi ko, akala ko tapos na. Hindi. Meron pa. Ilang taon ka The rest nun? was history. I was, 12? So I started acting when I was 12 years old. Pero on and off, because ang compromise ko sa mom ko was that I'm not going to stop schooling. I want to finish school. Pag bakasyon, doon kami nagsushooting. Minsan nag-overlap pag may pasok, kaya minsan napupuyat ako noon. Pero hindi ako tumigil talaga. I finished So natapos mo school. yung pag-aaral mo? Yes, I did. Dito sa Pilipinas? Yes, oo. Oo. Anong tinapos mo? Hotel and restaurant. Yung mga kapatid mo lahat nakapagtapos? Most of them. My sister finished sa UP.
Si Ina nagtapos sa Amerika, sa UC Davis. Doon na talaga siya naka-base, no? Oo, doon na din siya lumaki actually. Okay. Nakakatuwa kasi very, very close kayo, including your half-sibling. Kasi lumaki na rin sila, may mga ate at may mga kuya siya. Oo. Di ba? Dati kasi si Junie ang bunso Ang bunso. Oo. Si Dan din actually, mas matagal siya naging bunso kasi halos 10 years ang gap ni Dan din tsaka ni Junie. Nung napanganak si Junie after 4 years, napanganak rin si Ina. Puro sila mga bunso. Ako nasa gitna ako eh. Magmula noon, tuloy-tuloy na rin ang pag-aartista mo. I had to stop when I was in college. Meron kasi akong screen name noon eh. That was another compromise with my mom. Na I will not stop school, pero ang problema, yung school where I went to, ayaw nila ako mag-artista. Bawal. Maraming bawal. Yeah. So they were going to let me go. Sabi ko, no, I'm going to continue studying. So ang compromise ko was during vacation, and I will change my name. So ano ginamit mong screen name? Nadia Veloso. Oh yeah. Do you remember that? Oh yes. Nadia Veloso. So for a long time, Oo. I was using Nadia Veloso until I finished school, and then I got an offer from Papa Jesse Ejercito. 7 stars 7 already. stars muna. 7 stars already. Oo. To do a film using Suzette Ranillo already. Tapos nag-graduate na ako noon, ng college. And the movie was Aliw. Ano muna una? Crown 7 o 7 stars? I think Crown 7 muna. Tapos naging 7 stars. Naging 7 stars. Ayun. Kasama ko si Lorna, tsaka si Ami. And this was directed by Ishmael Bernal. Wow, napaka-ano na pelikula yun. Yeah. It's a classic film. You should watch it again. Classic film yun. Na-direct ka pala ni Isma. Oh, yeah. Family friends. Very good friends. One of the greatest directors that we have. He was my mentor, actually. Si Bernie, we call him Bernie. Very good. Such a great director. Yes. Sayang lang maagang nawala. There was a time na halos lahat kayo magkakapatid were into showbiz. That's right. We had a TV show, if you remember. Yeah, yes. Mami Ko Si Mayor. That lasted for like more than 2 years. Did lahat very kayo well. magkakapatid na andun. Oo, grabe pag meron kaming shooting, halos dala namin yung bahay. Parang binibit-bit namin yung mga gamit, dinadala namin sa studio. Tapos doon kami nagko-continue being a family. So nakakatuwa yung shooting namin doon. Para talagang wala, real events. Parang ano lang, family affair lang. Oo. Minsan nga yung mga personal jokes, minsan nasa sa amin. Kaya nagtatawanan lang kami. Siyempre, inside joke yun. Mga ganun. Nakakatuwa. But that was the last show you had together. Tapos dito na kayo nagdesisyon na migrate na sa Amerika. Correct, yes. Oo, di ba? Si Dan din ang songwriter, tama ba ako? Yes. He actually composed the Sinulog Festival song. Yung Sinulog. Siya ang nag-compose and dinonate niya yun sa Cebu. Yes. City of Cebu. He's a singer. You'd be surprised. Matt is also a singer now. Ah, talaga? Oh, he's a good singer. Oo. Pag nasa Amerika ka, pag may show siya, sabi mo, manood ka. Nandun kasi kayo sa Bay Area eh. Bay Area, most of us. Pero si Matt is based in LA. Oo. Most of the time I stay in LA eh. Sa LA. Kasi most of my friends are there. Oo. Si Matt is based in LA. Oo. I missed Matt Ranillo III. Yes. Pero si Krista, I had dinner with her together with Attorney Nettles, my best friend, my BFF. Si Jamela. Jamela. Hi, Jamela. Oh, she's my BFF, and siya actually ang nag-arrange ng dinner kasama si Nino. Yeah. Si Jamela is from Dipolog. Oh. Bisaya yun. Ah, talaga? Yeah, right. Small world, You're right. You're right. She was here. Good Not lawyer. Too long ago. He's a good lawyer. Yes. Pero nabalitian ni Archie. Archie is Matt Ranillo III. Yeah, siya yung Matias Archibald. Kaya Archie yung kanyang palaya. Yeah. Pag yung mga family, mga close friends, personal friends, tawag sa kanya Archie. Kasi ang Matt Ranillo kasi screen name niya talaga yun eh. Mas nakilala kasi siya sa Matt Ranillo III. Right. Di ba? Yes. When he was still active sa showbiz. Right, that's Isa sa pinakagwapong mukha in showbiz, di ba? Oo nga. Matt bakit ni si Idol. Lilibet hindi masyadong nag-showbiz? Actually, nag-showbiz siya for like 2 years. Sandali nga lang Sandali di ba? lang, And she's so pretty. Ganda-ganda ni... Hi, June. Kaya biglang na si June De Vera eh. Small world, no? Small world, di ba? June is a friend. Yes. I don't know kung friend niya ako or kakilala niya Narinig ako. ko naman sa kanya yung madalas yung pangalan mo. He was our executive producer sa Mami Ko Si Mayor. Yes. Ikaw, syempre, nagmula ka sa showbiz royalty, your late dad, of course, Matt Ranillo Jr., and then your mom, an award-winning actress as well, ang nanay mo. Pumasok din ibang mga kapatid mo. Ang mas tumatak ng gusto was, of course, Matt Ranillo. Correct, yes. Down to your niece na si Krista. Krista, yes. Krista Ranillo.
Meron pa ako isang niece na nag-artista dun sa last film namin with mom, si Vince Ranillo, but he only did one film and then he decided to become a pilot. Ano, it's maiksi So, sandali lang. Sandali. Kaya parang right now, ang natatandaan ko na lang talaga, ikaw. Oo. Parang ikaw yung nagpapatuloy sa Ranillo clan. Oo Di ba? Ranillo Ako lang clan. pinaka-active right Yes. now. And there was also a time na nag-direct ka. I directed our last film, mom's last film, which was a Visayan film. Ang title nun was Pagbalik. Subtitled in English naman. Of course, in Tagalog, it's Pagbalik. And I also directed Nora sa care home. Yun, Okay. na-shoot yun sa San Francisco with Guy. I Sino also nag-produce? You produced it? co-produced. Si mom and she had a co-producer. Yung care home. Yung Pagbalik, yeah, I Pero produced it with my inapalabas mom. ba yun dito sa Pilipinas? Ang care home, pinalabas sa CCP. Special show. During Cinemalaya. Pinalabas Okay. yun. And then, ang Pagbalik was an official entry to the Pista ng Pelikulang Pilipino. 100 years of Philippine cinema. Yes. Oo, yes. Pagbalik was one of the entries. Buhay pang mom mo nun, di ba? Yes. Oo, buhay pa siya. Yes, because that meron- was before COVID. Oh. Mom passed away in 2022. Ang Pagbalik was an entry nung 2019, 2020. Just before COVID talaga. Bakit hindi mo yung pinagpapatuloy yung pagdidirect? Right now kasi nakafocus ako sa acting eh. At may So, bago kang pelikula. Oo, di ba? Nakakatuwa nga Oo. kasi it's a horror film. Mukhang magandang teaser eh. Magaling trailer. Oo, yeah. Ang title Oo. ng film is Rosario, under Viva Films. Oo, can you tell us a little bit about the movie? It's about mga pamahiin. Di ba mahilig tayo sa mga superstitious beliefs. Ang role ko doon, ako yung nagsabi na bago ilibing, kailangan putulin ng rosaryo. Hindi nasunod. So, marami yung mga nangyari. Yun ang parang gist ng Ronnie pelikula. Binaid he's a good director. He's creative writer. Writer-director actually. Oo, yeah. Ganda. And ang genre niya talaga is horror Oo. talaga. And I was surprised na makita ko yung trailer. Di ba? Ganda, no? Yes. Nakakatakot. Nakakatakot. Parang Panoorin niyo yun, Rosario. it's compelling. Yes. So please watch it. Mm-mm. You will get scared, but you will get entertained. Sabi ko nga, sayang naman 2 pelikula na na-direct mo. Mahirap ipagsabay eh, Esther, kasi ang director, covers the whole production eh. Correct. It's not just your scenes as an Oo. actor. It covers the whole, from scene 1 to the very end of the movie. Ba't hindi ka humingi ng isang project kay Boss Vic? We're work in progress. We're working something out. Kasi yung pagiging artist ko sa Viva is not just being an actor, but also being, hopefully, a director too. And I do also line producing. You do it for Viva? I do it, but I also do it independently because I can also produce mga low-budget films, like Oo. Pagbalik. And ang plano ko talaga doon was to do another film with my mom, to act with her. Mom was getting old already. Never know what was gonna happen. Yeah. Buti na lang nagawa ko. I'm really grateful na nangyari yun. Nakapagsama kami sa isang pelikula na Bisaya. Kasi mom started as a Visayan Yes actress. naman, eh. oo. Mabuti na lang nagawa talaga namin yan. Dream come true yun sa'yo eh, di ba? Na-direct mo yung nanay mo before, Oh, yeah. before oo. she left. It wasn't easy, ah. Oo. Syempre, veteran actor niyan. Mom was also my mentor. Yes, yes. So, dinidirect siya, ma'am, ito ang gagawin natin, ganito ang ganyan reaction mo. Sabi niya, bakit? Like, pelikula to, mami. Sabi niya, ba't ganyan ang gagawin ko? Kasi ganito. Sabi niya, okay. Ano lang si ma'am ganun Oo, yan eh, yes, di ba? yes. Pero parang hindi siya turned out well. makapaniwala, dinidirect na siya ng Oo, sarili siguro niya. nga, parang ganun nga. O baka gina-good time ka lang niya. Siguro. Ganun yan eh. Oo. Pero magtatanong siya sa'yo, bakit? Pero gagawin rin naman niya. Oo. And she did you need it to very explain well. first, di ba? Oo. Kailangan ka muna magpaliwanag sa kanya bakit mo niya gagawin yun. Oo. Maganda naman ang naging outcome. Anong namimiss mo sa mami mo? Lahat. Huwag tayo umiyak. But lahat, everything. We spent a lot of time together after Tito Mads passed away. He passed away in 2003. And then since 2003, kami na ni Mami lagi nagbabangayan. Love-hate relationship kami eh. All of those, whether it was a love or it was a hate time, those were all memorable. Memorable days with her talaga. What do you remember about your dad? My biological father? Biological father. Oh, wow. Aside from being very good looking, Kamukha daw ni Archie, di ba? Archie, medyo mistiso na nga si Archie. Eh. Ah. Yung father namin, more Filipino. Eh. Oh.
He was really good looking talaga and very, very friendly. He was well loved by peers sa show business. Everybody loved him. Si Tita Nena, Amalia Fuentes, was mom's best friend at that time when he passed away. She was in Hong Kong. She flew back dito sa Manila when she found out that our dad passed away. Because they were very, very close. Sabi nga niya sa mami na kung di daw sila mag-asawa, papakasalan daw niya yung tatay ko. Ganun talaga, ganun niya ka-love yung father namin. And that's how well-loved. He was very friendly, he was sweet, and he was smart. He was a lawyer when he passed away. He was working for the Bureau of Customs at that time. He was one of the lawyers ng Bureau of Customs. Pero hindi na Very siya aktibo kind. at that time sa showbiz? Hindi na kasi Hindi na, di ba? when he started practicing his profession, naglaylo siya and they were producing films. So si Mommy was active as an actor. My dad, he was active as a lawyer. And on the side, they were also producing films. When he passed away, he was a lawyer. So very kind person and laging all smiles. Parang hindi ko nga maalala na nagalit yun eh. Kasi laging, very sweet, very understanding kay mom. Mga artista, may artist tantrums yan eh. Yes. Bit-bit niya lahat yan with all smiles. Kaya parang, we really looked up to him. And siguro, isa na rin yan siguro na naging ideal father siya, ideal man. Parang nagkaroon ako ng expectations na dapat ganun rin, I end up with somebody like him. When your dad passed away, ilang taon bago siya muling nag-asawa? Mom? Oo. I think, siguro 5 years, yeah. 5 years din. 5 or 4 years, yeah. But they were friends. My dad and Tito Mads were barkadas. Kasi showbiz kakasama sila. Ang bahay sa Scout dati, Scout Lazana. That's where we grew up. Parang tambahin ng mga artista yun. Mambadyog sila doon, nagpa-party sila doon. Nakikita ko na si Tito Mads doon. Parang lagi silang masaya. So, tapos kami mga bata, sumisilip lang kami. Siyempre, mga bata, tulog na kayo. Ganun. Pero masaya sila. Barkada sila. Pero at that time, wala pang romantic, siyempre, dahil bay pa yung tatay mo eh. Yes, diba? and Tito Mads was with someone else also at that time. And they would come to the house. Bukod sa pagiging family friend, kabisado na nila ang isa't isa. Ang isa, oo. Naging diba? shoulder to cry on si Tito Mads na ni Mom. I remember he would come and visit us as a friend. Oo. Because they were really good friends with my dad. Siyempre, Hindi nga si Dad kasi lahat kaibigan niya, walang kaaway yun. Wala talagang kaaway yun. Gwapo pa. Plus the fact pati na your mom was 7 months. 7 months heavy with Junie. Oo. Kaya it was difficult for Mom. Oo. It was really difficult. Yes. For everyone, especially for her. Siyempre, ilan na kami nun? 5 na kami kayo. nun. 6 na kayo. Oo. Ay, hindi. Pang-5 nga si Junie. Pang-6 si Junie. Oo. Buntis pa. At maliliit pa kayo. Wala pa yatang Grade school teenagers sa amin. We were all, grade school. Grade school pa lang kami. kayo. Hindi pa talaga. Ang hirap noon, ha? Yeah. It's Being really a single sad. mom with 6 kids. Yeah. Si Matt got really affected with that. Kasi parang tumayo siyang, all of a sudden, ako na magiging tatay. Grade school pa rin siya noon eh. Nabigla rin siya. Pero si Matt ang unang-unang nag-showbiz. Tama? No, it was me. It was you. Yeah. Oo, dahil bata ka pa lang, nag-artista bata ka na. And then si Matt, I think na-discover siya sa either commercial or modeling. Modeling siguro. He was also a model. Modeling siguro. Model for a lot of couturiers. Yes, Pitoy Moreno, yes. Christian Espiritu. Right. Sa modeling siya nakilala una. Yes. So, napapanood ko siya pag nangumodel. Syempre, tangkad, 6-footer eh. Kaya nga eh. Saan nakuha ni Matt ang height niya? Sa father mo? Correct. Yung father side kasi namin, yung grandmother namin, yung mother ng father namin, was half American. I see. Kaya Archibald, kasi yung Archibald was our great-grandfather, si Archibald Caper. He was an American-German. So may lahi pala kayo. May lahi pa. Pinaka-mistizo si Matt sa amin. Sabi ko nga si Matt, bakit iba ang features ni Matt? Oo. I thought, kasi hindi ako familiar sa dad nyo. Yes. Sabi ko, baka nakuha siguro yung features nito. Kasi Yeah. halos kayo, naandun yung semblance eh. Yeah. Isa lang daw ang mata namin. Pare-pareho daw ang mata namin. Yeah. Pero ikaw talaga parang carbon copy ka ng nanay mo. Ni Mami. Oo, carbon Kasi mas copy. madalas mo nakikita si Ma'am. Pag Oo. nakita mo si Hindi, picture ng dad. sa katagalan, parang you're the young version ng Gloria Sevilla. Talaga? Yes. Mahusay na artista yun. Oo. Sana nakuha ko An award-winning actress. Oo. Ikaw ba may iniuwi ka ng award? Yes. Yeah. Best supporting, right? Supporting for FAMAS, and then I had Urduha Film Festival Oo. for Best Actress sa Jowa Ball, Oo. and supporting for Kulyon. In 1 year. Wow. So I'm really May pinagmanahan ka grateful. talaga. Mana ka sa nanay mo. Kasi Pati pag sa- hindi ako, if Oo. I don't do well, magagalit yun eh. Oo.
Di ba? She was, very Pero strict. nakakatawa magalit si mama mo eh. Dahil parang lambing pa rin ang galit niya. Oo. Di ba pag nagagalit, parang lambing pa rin? Oo. Or minsan, makuha ka sa mata, makuha ka sa tingin. Oo. Parang gano'n, yeah. Anong isang bagay na magpapaiyak sa'yo? Oh, betrayal. Nangyari na sa'yo? Kilala ko, no? Kilala ko. It didn't happen just once, a few times. I don't think other people would want to Kahit naman sino be betrayed or do a betrayal sa isang good friend. Kahit sino naman siguro, di ba? Masakit yun eh. Masakit. Kasi tinuri mong kaibigan mo eh. Oo, totoo. Na pinagkatiwalaan mo and stuff like that. And then biglang tatalikuran ka. But you have to move on. Lessons learned. Yeah. You have to learn from it para Ano hindi ang mga maulit. natutunan Kaya lang mo? minsan nauulit eh. Kaya Oo. si mami sinasabihan ako, ayan ka na naman, tumutulong ka na naman, tapos ikaw na naman masasaktan yan. Pag true friends, syempre unconditional yan eh. Unconditional love ang ibibigay mo sa Right. tunay na kaibigan eh. Same thing with family. It's always an unconditional love. Otherwise, it's not love. If I may, ilan ang mga pamangkin mo ngayon? Wow. Marami-rami na. Bilangin no? natin. Kay Lilibet, 3. Kay Matt, 3. Kay Jojo, 4. 6, 10, Oh, kay Junie, 3. 13, And then kay Dandin, 1. 14. Oh, pamangkin yun. Pamangkin. May Wala mga apo na ako sa mga pamangkin. oo. Yeah. Kay Krista pa lang, 5 Krista, na. 5. Oo. Kay Kevin, 2. Oo. And then kay Carl, si Jane, Lilibet, 2. And then kay Monique, 2. And Wow. then kay Jojo, Kat, 3 boys. And then kay Kichi, another girl. Marami. So, nagkakaroon ba kayo ng parang family reunion ng mga Ranillo? Yes, pero kasi ngayon yung mga pamangkin ko, may kanya-kanya ng mga schedules. Oo. Lalo na yung mga nasa college. So ang hirap i-put together yung schedules. But the very last one was during Mom's wake. All of us were there. Everybody had to be there. So that was the last time that we were all present together. Sad lang, no, na yung occasion, ganung occasion diba? pa. Oo. Sad occasion pa. Yeah. Like, not Madalas even on a ganun na Christmas, nangyayari. not even on a Christmas holiday or New Year. After that, kasi sila Krista, sila Archie, based in LA, so hindi nagtutugma yung schedule. Siyempre, yung business nila, busy days yan eh, pag December. Si Archie, LA na rin, di ba? Archie's in LA. Oh, LA na and rin. Krista, yeah. Yes, in so, LA. saka si Linda. Yes, oo. And the rest are based in the Bay Area. And iba-ibang lugar sa Bay Area. Pero Yes. puro Bay Area. Kung i-rewind ang buhay mo, anong parte doon ang gusto mong balikan? I want to spend more time with our biological father. Kasi parang nabitin. Bigla kasi maaga. sana mas mahaba pa yung time Oo. with him. That's what I'd like to. Not that I don't want the years after him. Mm-mm. Of course, appreciate ko lahat yun. I learned a lot all these years. But kung pwede lang, sana mas mahaba time with Daddy Matt. Anong tawag niyo nun kay Amado Cortez? Tito Mads. Tito Mads. Oo. But towards the latter part, we would call him sometimes Dad na rin. Daddy na rin. Oo. Oo. Yeah. At saka talagang Kasi ganun na rin eh. At saka hindi kayong trinatong iba eh. Trinato ko yung parang tunay niyang mga anak. But with our dad, with our biological father, we had like 15 years. They were 15 years together with si Mom. With Tito Mads, it was like more than 30 plus years. Tagal sila together. Anong naituro siya yun ng showbiz? To be resilient, to be adaptable, adaptable to different attitudes of people, to be professional, always look young. Isa yun. And active, and Despite fit. na merong mga unprofessionals, Not because they're unprofessional, you would be unprofessional. You have to stick to be professional also. Baka mahatak mo sila. anong ginagawa mo pag nakaka-encounter ka ng mga unprofessional na katrabaho? I just stay calm. And hindi ako masyado nagre-react sa mga ganyang klase. Negative. I'm more of a positive person. I drop all the negativities in life or in my experiences. Kasi kung bibit-bitin mo yan, mabigat yun sa likod. It becomes a monkey in your back. So drop all the negativities and just carry all the positive attitudes That's and positive good. ways. Medyo matagal-tagal ka in this industry. Mga natutunan mo, anong learnings, and then at the same time, are there regrets that come along? Just like what I said, I didn't really thought of being an actor
I actually wanted to be a flight attendant. Talaga? Because I Oo. love traveling. I Oo. like to travel. I like to see places, beautiful places. There's so much to see, not just here in the Philippines. Dito sa Pilipinas pa lang, ang dami mo nang makikita magagandang lugar. But also outside the Philippines. That's what I really wanted before. Bata pa talaga ako kasi mahilig mag-travel yung parents ko eh. So they would bring us to Cebu. Napaka glamorous ng mga flight attendants na, di ba? Bakit hindi mo itinupad yun? Because of what happened to my dad. He died in a plane crash. So parang naging... parang natakot ka. Oo, na-trauma ako doon. Oo. It's really traumatic. Buti na lang yung body niya nahanap na buo pa. But the rest, wala na. Wala-hiwalay. He was just a passenger in that plane? He was a passenger. It was a commercial flight. Cebu to Manila. Umalis siya ng umaga, going to Cebu. Kasi nga, he was collecting palabas nun yung isang Visayan film na that they produced. So he collected. And then babalik rin siya ng gabi. Kasi campaign period din eh. He was supposed to be running for Dipolog. So he was hoping to be part of that sa politics. Yung father niya was the governor of Dipolog. He wanted to follow the footsteps of Pero hindi his ito dad. natupad? Hindi natupad kasi dahil because he died. Ang naalala ko na nung day na yon, it was a Friday. Nagising ako kasi may klase nun eh. So tinignan ko siya, I was wiping his face with a towel and sabi ko, saan ka pupunta? Sabi niya, alis lang ako sandali, Day, Bisaya eh. Saan ka pupunta? Sabi niya, sa Cebu. Sabi ko, kailan ka babalik? Sabi niya, mamaya. Sabi ko, okay. So naisip ko, naatok pa ako eh. Sabi ko, hindi lang ako tatayo, hindi lang ako kikiss kasi makikita ko naman siya mamayang gabi. So nakatulog ako. And then, nung nagising ako, paalis na yung cab. Kasi sabi niya kay Mami, Glor, masama ang panahon. Huwag na lang kaya ako tumuloy. Sabi niya, umalis ka na, malilate ka sa flight mo. Sabi niya, okay. So umalis na siya. Took a cab. Tapos, yun, hindi na bumalik. Yun na pa yung last yung pagkikita. Pero at that was least one of meron my kang regrets. memory. Very vivid. Oo. Yeah, I would sometimes still dream of him. Gwapo pa rin. Sabi nila kasi ako daw ang pinakakamukha niya eh. But I must also say that Tito Amado was also a good-looking guy. Oo, yes. Oo naman. Sex appeal And ni even Tito your Mads. mom, when she was at her peak, di ba? Ang ganda-ganda. They were all good-looking. You were all good-looking as well. Stand out ang pagiging super gwapo naman ni Matt. Or ni Archie. Oo, kasi nanahiyan siya eh. Pero I didn't even know na meron pala kayong foreign blood. Yes. Kaya ang middle name ng father namin was Matias Caper Ranillo Jr. Kasi yung Caper is American. Meron pa kami mga kamag-anak na blonde based in Ohio and Maryland. Nakakausap namin, mga Capers. Ang mga Amerikano talaga. Ibig lang sabihin, mas malakas ang dugo ng Pinoy. Mas malakas ang dugo ng Pinoy. Oo, di ba? Oo. Maganda rin naman ang features ng mga Pilipino. Oo, kaya nga eh. I remember si Matt or Archie, madalas siyang gumaganap na Kristo, di ba? Yes. Pelikula at saka sa play. stage. Yeah. Oo, sa play. Sometimes we would still mount Cristo sa Amerika. And then he would also do Lorenzo Ruiz because he also portrayed Lorenzo Ruiz sa movies. Yun ang natatandaan ng mga tao kay sa kapatid mo. Although he did a lot of movies, pero yun ang mas tumatatak. Oo, yung diba? pagiging Kristo niya. Wala na talagang plano si mag-showbiz comeback. Hindi mo naman kasi masasabi. Kahit nasabihin mo, I don't wanna get into acting anymore. Pero pag may magandang offer, syempre nagbabago rin yan. Yeah. Why not? Marami naman siyang actually offers mag-shoot sa Amerika. Pero hindi lang natutugma yung schedule. Yeah, alam mo naman, busy na yun sa pagiging, yung mga apostolic work niya. Talaga? Pag-aalaga na apo. Talaga? Oo, lima yun eh. Silang mag-asawa, nag-i-enjoy na sila sa mga apo nila. Yes. Kay Krista alone. So much. Yeah. 5 na kaagad. Correct, yeah. 4 boys and a girl. 4 boys. Yeah. Ano pa yung gusto mong gawin in this business? Gusto kong i-continue yung legacy ni Mom. Continue producing Visayan films. Gusto kong mabuhay. Parang gusto mo i-revive. Yeah. Hindi naman siya namatay. Kundi, hindi na as continue much as... lang. Be more active sa mga regional films. Because that's where she started. In fact, parang ang rinig ko pa nga sa kanya, mas nauna ang Visayan films rather than the Tagalog films. So that's what I'd like to continue. Right now, there's a plan to have a Visayan movie museum dito sa gagawin sa Quezon City. And I'm really happy, I'm really grateful that bibigyan nila ng importance, na tribute ang mga Visayan movie industry. At ang mami mo at daddy mo, maraming pelikula Being doon. the king and queen of the Visayan films, yeah. Yes. That's what I'd like. Hopefully, mangyayari na. And I think even sa Cebu, magkakaroon rin ng museum, not just for mom and dad, but for the rest of the Visayan actors.
Ang daming magagaling na Visayan actors. Pero hindi na masyadong kasing active ng pagpuproduce ng mga Visayan movies as compared to before. Yes. During the time of your mom and your dad. Oo. Kasi very limited kasi ang market eh. Yes. But, we have subtitles already that will cover, yung limitations ng market. Plus, yun nga, nagkaroon pa ng COVID. So, lalong na-limit ngayon ang paggagawa ng mga Visayan films. But you'd be surprised, may mahuhusay na mga Visayan filmmakers, Visayan directors, and Visayan actors. So, sana magtuloy-tuloy lang. Hindi malimit to just Visayas and Mindanao market, but even in Tagalog and outside globally. May mga Visayan films na naging entry sa mga international festivals and nanalo na rin. One of them was my mom's film, which is a classic. Ito yung Badli sa Kinabuhi. This was filmed in 1968. And this is the only, as far as I know, existing Black full-length. and white pa to. Yeah, full-length film. Oo. Kaya from what I heard, it's being restored right now. Very grateful for that. Thank you very much, FDCP and Sophia. Sophia was the first one who restored Badli sa Kinabuhi sa Australia. Ah, talaga? So ngayon, they're restoring it again kasi medyo maraming sound ang nawala. Sa Minsan-minsan, di ba, nagpi-feature ang FDCP. Yes. Di ba, nagpapalabas sila ng mga old films. Oo. And I think there was one time, tama ba, FDCP ba ang nagpalabas ng Visayan film ng mom mo? Yes, iyon yung naging entry kami sa pista ng pelikulang Ayun. Pilipino. That was under FDCP. Yeah. That's right. Yun yung pagbalik. Very grateful for that they considered a Visayan film to be an entry to the pista ng pelikulang Pilipino. Buti naman, nare-recognize na rin ng mga regional films. When I say regional films, I'm talking about Visayan films, mga Ilocano, iba-ibang dialects na may marami na rin gumagawa ngayon. Sino si Susette Ranillo sa likod ng camera? Me? I'm very grounded. I'm such a grounded person. I don't want, when I'm out of filming or shooting, I just want to be one of the regular guys because mahirap magkaroon ng identity crisis. Magkaroon ako ng identity crisis before I left for the States eh. Parang hindi ko na alam, kasi iba-ibang mga roles ang ginagawa mo, no? I was very young. So parang minsan, sino na nga ba ako? Ano na nga ba akong klaseng tao? Parang medyo naguluhan na ako na. So nung pumunta kami sa States, I was able to do everything that an ordinary person would do. Like dress up the way you want to dress up, maglakad ka naka-pajama, or wala kang makeup, everything. Yun, nagawa ko lahat yan. And na-enjoy ko yun. And I want to stay grounded all the time. I'm also God-fearing. I'm a Catholic. I'm God-fearing. And I respect people. I would expect also a reciprocation. No, respeto sa bawat isa. One thing I learned when spending time with my mom, to be compassionate. Lalo na sa mga elders. Kaya minsan pag may nakikita akong naka-walker, mag-isa, tinutulungan ko yung parang ganun. Yun ang naging force of habit ko na tutulong ako kagad pag walang tumutulong. Or pag meron ako nakikitang naka-wheelchair tapos tinutulak ng mga anak nila, yung parang siyempre bumabalik sa akin yung mga times with mom. Or pag nakikita ko yung mag-ina na nagyayakapan or tinutulungan yung mother nila, I get really affected. So, yun, naging compassionate ako, naging very patient ako. And siguro, yung agape love, yung unconditional love, that's what I learned. And that's what I'd like to keep with my true friends and with my family. And how do you want to be remembered? I'd like to be remembered as a real, sincere friend to my friends and a loving family person to my family. Ang nanay mo nandyan, anong mensahe mo? I miss you, Mom. And I really thank you for everything that you've given us. Not just me, but to my siblings also. I hope to see her sometime. Soon. Yeah. Kung buhay pa ang tatay mo hanggang ngayon, ano gusto mong sabihin sa kanya? Sana we spend more time here being father and daughter. Sayang kasi maiksing time lang kami together. So just like what I said kanina, yun ang gusto ko. Kung magre-rewind, I want to spend more time with him. Mensahe mo sa lahat? Thank you for appreciating yung work namin from my mother and father
to my brother, my siblings, and myself, thank you for appreciating what we do in show business. And sana pagpatuloy nyo, because I'm still active right now, pagpatuloy nyo na suportahan ang aking mga trabaho bilang artista. And God bless you all. Baka may gusto kang pasalamatan or batiin or acknowledge? I just want to invite everybody Okay. to watch Rosario. It's a horror film. It's about superstitious beliefs. It's something different. It's compelling. This is directed by Ronnie Bernayed. Kasama ko dito si Aubrey Caraan, Lance Carr, Jairus Aquino, Meg Imperial, Bernadette Allison, Rose Van Ginkel, Yumi Garcia. I remembered all of galing them. Memoryado. And myself, yes, yeah. Rosario po, under Viva Films. You would really, really enjoy it. You get scared, but you will enjoy it. Ano pang ibang aabangan sa'yo? May gagawin kaming another Visayan Tagalog film. It's still under wraps, but hopefully you will see more of me. Kung hindi man sa cinemas, sa online. Streaming, yes. Kasi I just finished kasi I Love You Since 1892. Sa Viva One. With Heaven Oo. Peralejo. Yes, Such a yes. great actress. Yes, Mac Alejandre ang director. Under Mac Alejandre. Isa Katatapos pang lang husay namin na yun. director, oo. And then before that, I also did Minsan Pa Nating Hagkan na Nakaraan. Wow. With Christine Reyes. Hindi ka busy, great no? actress. Hindi ka busy. Viva keeps me busy and I really appreciate that. Yeah. That's nice. Thank you very much, naman. I just, kaya sabi ko nga, mga kaibigan, naka-base na ito sa Amerika, but of course, she loves acting, and she loves showbiz in the Philippines, kaya she keeps on coming back. Yes, Oo. yeah. There's no place like home. Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes, Nesta Sile Salon for my hair and makeup, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpul Joyce Furnitures, maraming salamat, Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy. Thank you so much to Sunny Dumalaon of PESMS Events Management, Studio Manila. And of course, maraming salamat sa iyo, Suzette. Thank you so much for this opportunity. And thank you so much for sharing your life story to us. Oh, I seldom do this. Yes, lalo na sa ating mga Seldom viewers. I do know, this. very But it's you. Ay, thank you. Sabi ko, kung boy hindi. pang nanay mo, di kasama mo sana ngayon. Oo. But she's there. She's up there. Diba? Doon marami tayong matututunan Tita Glo. doon. Yeah, I miss Mom. Oo, Thanks, diba? Mom. I love you. And of course, Archie, if you're watching, sana magkita tayo the next time I visit there. Para sa kung bumisita kayo dito. Of course, si Dan din, baka magselos din. Oo, Dan din, when yeah. you're in town, please let me know. Hello to my siblings and my relatives, my pamangkins and apo. And for those mga Filipinos in the States, lalo sa California, Las Vegas, Seattle, kung kailangan yung mag-grocery, please go to Island Pacific Market. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan, na patuloy na sumusuporta sa ating programang TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, comment, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo for notification. Hanggang sa muli, mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.